Show Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, launa sa hapon. Babae ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babae nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babae nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw. Kag mga babae nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babae Ka. Kada Martes humaling alauna tubtob alas 2 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babae Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbi sa lipunan di paa. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sa sanay, hirap o kalusog ang taglay. Makikipaglaban sa karahasan, sa matutong galian. Babae ako may panindig, kasi matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko. Sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Babae Good afternoon sa mga biyan ka mainit na nga hapon sa aton nga tanan. tulot ay pagunlad sa kababaihang ipatutupad sa usaping ekonomiya, sa kapataot ng media, sa kabataan, kalikasan, sa mga buong sambayan. Adlaw kita subong mga biyan sang Martes, Setyembre 23, tuig 2025. Ako na may Yara na kita sa ika-4 kakayahan. nga Martes sang bulan sang Setyembre. Sinuwan ako sa buong bansa. And welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Babae Ka, kag akong inyo kaupod, Marian Grace Erenieta. Sinuwan na babaeng pala. Isa ka maayong hapon sa aton nga mga kultura sa mga naka-tune in na sa 585 AM. Kag syempre sa mga naganataw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Dito susukuhan, wala ba? Nakakita man kita subong no sang haring adlaw matapos ang pila ka adlaw mga biyan Paman, babae ko na may karapatan. na madulom no ang aton nga kalangitan. Oh, pusong totoo, kayang-kaya ko. Sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo. Mayong hapon sa aton nga mga kultura, sa aton nga mga market vendor, sa mga merkado publiko, mga taxi driver, jeepney driver, sa aton nga mga traffic aid, May karapatan. sa aton nga mga construction workers, sa aton nga mga OFWs and those living abroad. Sinuwan ako Maayong hapon, o maayong aga, maayong gabi sa inyo. pagsigawan. Sinuwan ako. Mag-aop na kita mga biyan tutubla una 55 subong nga hapon kag isa naman ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalagad sa programa Babae Ka. I'm sure mga abyan no ang aton nga guest no familiar ini especially sa aton nga mga senior citizens, sa aton no nga mga social pensioner diri sa Western Visayas. Bangon mga abyan ang aton nga guest ang head sang social pension unit sang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Babae ako at may silbi sa Timely man no ang aton nga pag-imbita sa aton nga guest subong nga hapon. karapatan. Bangod mangunog takop no ang paghatag sang aton man nga stipend sa mga lolo kag lola sa third quarter sang
tuig 2025 gani magakuha kita later on sa update pila na ba na sa mga lolo kag lola naton or mga social pensioner naton ang nakabato na sang ilang nga stipend. Kayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuunaw ko sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan, sinuuna ako. And apart mga abiyano sa paghibalo nato no, I'm sure no madamo sa aton nga mga kauturan especially ha sa mga lolo kag lola naton ang luyag nga manging kabahin no sang aton nga social pension program. Pero for those nga ti wala pa na athagan sanay sinuno ang mga kwalipikado paano manging qualified beneficiaries sang aton nga social pension program sabton ina later on sang aton nga bisita. Gani ko may mga pamangkot kamo no sa aton nga social pension program. Sarang no mag-comment dira sa aton nga Facebook page sa aton nga live. Bangon makaupo naton later on ang akon nga mabal naton no Tokayo. Kaya ang first name niya Marian, second name niya Grace. Or si Ma'am Marian Tamonan ang aton no nga makaupod later on ang aton nga Tokayo. Pero anyway mga abyan ha, subong hapon magakuha man kita sa pinaka-latest nga weather update naton hibaluon nato no ang may ara pa bala kita ginabantayan nga another naman no nga weather disturbance sa sulod o kung sa man sa Philippine Area of Responsibility matapos ang pag-exit sang aton man nga super typhoon Nando. Magadulo sa aton mga abyan sa pinaka-latest nga weather update si Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, maayong hapon sa imo. Yes, ma'am. Mayang hapon gid sa tanan. Nagalitos weather update sa subugan na Tuesday, September 23, 2025. Based sa ating bulletin number 28, si Super Typhoon Nando na estimate naton ara ini sa kaloy nga 385 kilometers west-northwest of Palayan, Cagayan or 425 kilometers west of Pasco, Batanes. Ang atong ang ini nga Super Typhoon nga si Nando nakabuwa na ini sa atong nga Philippine Area of Responsibility. Ang sa subong may ara kita ginabantayan nga isa bagay ka tropical depression na based sa ating tropical cyclone advisory number 1 ara ini sa kuloy nga 1,075 kilometers east of Eastern Visayas nga ara man sa sagwa sa far naton may maximum sustainance ini siya nga 55 kilometers per hour lapit sa sentro kapag sa nga 70 kilometers per hour kagahulag ini siya pa westward at 35 kilometers per hour. Southwest monsoon dayon ang ga-apekto sa Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Meanwhile, diri sa Western Visayas maging magalugalong tugtog magaluman ng kanaytan ang dala sa isolating nga pagulan pangilan kan panagog-tug sini sa southwest monsoon kasarangan tugtog mabas kung sa direksyon na nabagatan na katundan para sa kanan diri sa Western Visayas kasarangan tugtog mabalod naman tayo para sa mga balod naton diri sa atong katigatan for sa temperature naton 25 degrees 32 degrees Celsius nga daw nagabot lang 5:30 AM sa aga magatulod din siya 5:45 PM karon sa gabi. Kabang dito sa weather update sa Ilocos Tower Station, ako sa Jeff Makilang. Salamat. Sir Jeff, ining tropical depression nga atong ginabantayan no outside of Philippine Area of Responsibility ining TD no in case nga magsulod ini sa PAR ano ang manging pangalan sa siniman nga bagyo. Yes, ma'am, bali ipangalan nato nga si Opong, ma'am. Pero sir, makita na ba natin sa aton nga track no kung kita diri sa Western Visayas apektado sa nga sinino nga tropical depression? Ayos ang bali sa subumang binalanta naton ng iya nga possible nga track is maagi di siya in between ang Southern Luzon and Visayas nga region so expected naton nga diri man sa may Western Visayas nga maapektuhan kita. Sana sir kinalauman nga magasulod sa PAR ining tropical depression kung ining si Opong. Ayos ang bali gina-expect naton nga possibly within this day or later this evening na magasulod ini sa aton nga PAR nga region. Sir, klaruhon ko lang ha, ining si tropical depression Opong, amo ini siya amangin rason sa pagdaraman sa pag-ulan diri sa Western Visayas in case no nga magsulod na ini sa PAR or sa gihapon ang habagat. Sa subong ma'am, gina-expect natin nga habagat mangyapon ang makadala sa mga pagpasang ulan, pagmabatos ng hangin diri sa aton, pero once ang palapit ang ini nga si Opong, ang tropical depression ginabantay natin, amo naman ni ang makadala ang mga pagpasang ulan, pagbatos ng hangin sa aton. Sir, diri sa aton sa Visayas no or you've mentioned Southern Luzon and Visayas particularly di indriya sa aton sa Western Visayas ang maapektuhan.
Ay, so balik siya sa lang tapos ang iyang mapasa po na kasi in between Southern Luzon and Visayas so respect natin ang mga counterpart. Dito kang panay nga island ang maapektuhan pero diri sa may Iloilo City, makapag-check makita gyapon ka mga pagdala sa ini nga tropical depression na ulan pagawad sa bansang hangin. Sir, kung hindi kita magsala, kung magsulod or maging bagyo ini no, si Opong, 15 na ini nga bagyo subong nga tuig. Ayos man bali ang amo na ika-15 na ton na bagyo ang ginabantay natin nasa tropical depression na si Opong mas nakasunod sa far natin. Sir, subong nga bulan sang Setyembre aside sini no sa bagyo no, naglabay no si Mirasol, si Nando kag inino ang Opong. Pila pa ginalauman naton sir nga bagyo subong nga bulan sang Setyembre? As of now, ma'am, based sa atong forecast, ginananta na ito may ara ng tani, 2 o 3 kabilog, pero since naglalakaw na kita, pero ako sa diin, nakakuha na kita ang 5 bagyo nga hasubong pa lang ang mula sa September. Because of this, Sir Jeff, no, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ayos ang bali gina-expect natin yapon or ang gina-visit ko sa publiko nga magandang ko yapon ang mag-ano kita or stay updated makita yapon sa aton nga mga advisory nga ginapagwa ang pag-asa and keep or rather mag-uligbat lang kita yapon sa mga kakatabo sa palibot natin. Okay. With this, Sir Jeff, madamo nga salamat. Yes, ma'am, salamat kay Mike Adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Sir Jeff Makiling, ang ato nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So, nagwa no si Super Typhoon Nando, kag may ginabantayan kita subong isa ka tropical depression outside sa Philippine Area of Responsibility. Sinusulong ko mga layunin. Si TD Opong, or kung magsulod ini no sa Pilipinas, pagkatagaan natin sa local name nga Opong. Taglay, makikipaglaban. Nalauman mga abyanong masulod subong Tuesday. May panindigan, di matitinagilan. And kita no diri sa Visayas sa mga abyanong sa posibleng malabayan sa sining bagyo. Kayang-kaya ko. No, sa mga kauturan naton ha. Stay tuned kid no diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo para sa pinakalitas nga weather update kag iba pa no nga aviso sa mga ahensya sang gobyerno and always gid no nga magdala sang inyo nga payo. Nakapakot no subong no diri sa aton sa syudad sang Iloilo kaina sang aga nag-ulan pero subong no nag-init na naman. Hindi kita kapakot basi karon sa hapon magbubo na naman ang ulan. Kahapon no may pila kita ka mga local government unit o kung mga local chief executive nga nag-declare sang suspension sang klase or in-person classes. Bangod man sa hindi manami nga tiempo kag subong may ara pa kita no pila ka mga LGU sa Pavia, sa Leon. Nag-declare man no sang ilang suspension sang in-person class kag subong nga hapon ang Oton National High School. May bangod no sa pag-ulan-ulan, overflow no sang suba para ma-ensure ang safety sang tanan. Cancelado ang in-person classes pero nag-shift sa modular o kon online learning ang aton nga mga estudyante. Anyway, mga Ben, antes nato makaupod ang aton nga bisita subong nga hapon, naga-feature kita mga Ben sang isa ka istorya sang kadalagan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, siwana ko sa buong bansa. Nakon sa diino pinaagi sa bulit sang Pantawid Pamilyang Pilipino program ang aton mga abyanong Kabayan ko na may karapapaling, may boses na kakayahan. 23 anyos Kayang-kaya ko. na nag-graduate bilang cum laude sa Kalinog, Iloilo ang nangin madinalag-o na Subo. Ang i-feature nato mga biyan nga istorya iyan ni Ma'am Mary Joy Luceno, isa ka 4-piece beneficiary ka nag-graduate bilang cum laude. Payag diri mga biyan no ni Ma'am Mary Joy, kung may edukasyon, may kinabukasan. Kung may tiyaga, may nilaga. Bangod no ang pagtiyaga sang pamilya kag pag-aaral o ang pag-eskwela sang maayo suno kay Ma'am Mary Joy
Amo ini mga abyan ang yabi sang pagbago. Si Ma'am Mary Joy, mga abyan, 23 anyos, gikan sa Barangay Binulusan, Pequeño, Kalinog, Iloilo. Ang iya nga pamilya, isa ka IP o kumpanay Bukidnon, kaghiligay no, kagkaraya ang ilang lengguwahe nga ginagamit sa ila panimalay. Ante si Ma'am nangin beneficiaryo sa 4-piece, sunod sa iya no, puno sang kabudlay ang ilang kabuhi. Ang iya mga abyan nga tatay, isa ka driver sang habal-habal, kag nagaantos no sang init, kag lamig. Kung tig-ululan man, para lang ti mapa-eskwela sila nga mag-ululuton, kag mahatag no ang ilang nga basic needs. So no, pa kay Ma'am Mary Joy, no, swerte lang kung makakaon pa sila no sang 3 ka beses sa isa ka adlaw. Magdesisyon para sa So no, kay Ma'am Mary Joy, mga abyan, sa nag-eskwela pa lang siya, ginbuligan siya sang isa ka mabuot or isa ka mabuot nga manunudlo. Pinapadalaan siya no sa mga kakanin parang iyaman mabaligya sa iya nga mga classmates. Kag kung magpauli na gani, ginahatagan siya sang sini nga manunudlo sang kwarta parang may ara naman siyang balon sa sunod nga adlaw. Ayag pa niya mga abyan, balaan niya no kung ano sila kalubog sa utang. Bangod nga ti kulang no ang kita sang ila nga tatay, kag hindi man maayo ang ila nga balay. So, sa iya may mga adlaw no, hindi na isipan niya nga hindi na lang magpadayon sa iyang pag-eskwela. Bangod nga ti ang biyahe halon sa Binulusan, Pequeño, pakadto sa Pasig City College. Nagalabot mga biyan sa 52.3 kilometer, kag mabudlay gid ang ilang nga sitwasyon. Pero despite this, no, pahayag ni Ma'am Mary Joy, ang tag-ilinit man o konting ululan, upod ang iya nga tatay, ginadulong siya para lang nga makapadayo sa pag-eskwela. Bangod nga ang iya nga panindugan o kung ang iya nga handol, mangin isagid ka manunodlo. Gusto niya no nga makabulig sa pulmano sang buwas damlag sang kabataan. Kag mabuligan man sila kung paano no mangin successful. So adlaw ginatipon diri ni Ma'am Mary Joy ang iya nga kwarta, kag ginapunggan niya ang iya nga kaugalingon nga magbakal sa mga witi-witi o mga pagkaon no, bisan nga ti gutom na siya, para lang may ihatag siya sa iya nga tatay para nga may panggasolina sa sunod naman nga adlaw. Sino pa sa iya mga abyan no? Gusto niya nga makabulig sa mga bata nga makahibalo mangin successful. Sa mga usapin sa edukasyon. Ang dako mga abyan nga pagbago sa ilang nga kabuhi, nag-abot sang nangin beneficiaryo na sila sang 4-piece. Nag-amat-amat no nabuligan ang ilang nga problema. Nakapakayo sila sa balay, nakakaon na sang 3 ka beses sa isa ka adlaw. Kag nasuportaran man ang pag-eskwela sang iyang nga mga utod. Bangod sinino nakatapos siya sa kurso nga Bachelor of Secondary Education major in English, kag nag-graduate bilang cum laude. Ang iyang nga mensahe no sa mga tagpalamati subong, especially no ang mga Babae ko kayang pamunuan, magdesisyon para may sa challenge no sa kwarta lutay pagunlad kung nag-experience sa kapikaduhon. sa usaping ekonomiya. Hindi madulaan sang paglao. Bangod nga ang edukasyon, suno kay Ma'am Mary Joy, amo inino ang bridge padulong sa pagbago. Mangin patient, magplano, kag syempre no hindi gin magkahuya nga magpangayo sang bully. Ako mga advices sa inyo nga mga manunudlo, kag gamiton ang oportunidad no pag-ara sa mga opportunities for scholarship. Grab it. And at the same time no mga ayuda sang gobyerno. Babaeng palaban
ang hamon ng buhay, di ko susukuan. Sa karon mga biya, pasado na si Ma'am Mary Joy sa board exam. Nagdako no ang iya nga pagpasalamat Ay palaban ang hamon ng buhay, di ko sa gobyerno and for those nga nagsuporta man sa iya. So kay Ma'am Mary Joy, congratulations! Sabay pa no magaserbe nga inspirasyon si Ma'am Mary Joy sa ibang paginaton dira no nga mga for-peace beneficiary and sa tanan no nga mga estudyante subo na kung ano man ang inyo dira no na atubang nga problema sa gihapon magpadayon. Nagisama mga abeno sa manami nga leksyon sa sining nga istorya ni Ma'am Mary Joy. may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang kaya ko siwan. Wala imposible basta may ara kita no sang Sigawan, simulan ako. pagpursige. Gamito nato no ining aton nga kapigaduhon no bilang Simulan ako. inspirasyon sa paglabot sang aton nga hanay. Simulan ako. Simulan ako. So sa tanan pa no nga nag-graduate no pinaagi sa bulig sa gobyerno, pinaagi no sa bulig sa mga programs ng government. We salute you kabay pa no nga makita namon nga Babae ako. nagabulig ka mo no sa kaangay pagid ninyo. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin sa While edukasyon. there are some no nagahambal na iba nagasalig lang sa 4Ps, iba wala nagaobra sa 4Ps. Mga abyan may ara sa mga tao nga pinaagi sa 4Ps, pinaagi sa programa sang gobyerno. Nabuligan sila sa ila nga pag-eskwela. Hindi tanan. Malakas ang loob, puso. Iba niya amo ni mga abyano ang pamaagi gid nila para nga makatapos. Buong mundo'y pasigawan. Simulan ako. Di ko mo nga may kinala kita dira yang piyak balay nga ti amo na ang batasan. Babae ako, kaya. Amo na no ang paglantaw naton sa iban pagid nga mga beneficiary. Mekanismong dulot ay pagunlad sa kababaeng ipatutupad. Di miara ya sang mga beneficiaryo, miara ya nga mga tao Media sa kabataan, ang kalikasan, sa mga nga patas no ang ilang may panindig kasi matitinig kailan pa or they fight no nga patas. may batas, may kakayahan, malakas ang loob, Wala nagasalig kumbaga. kayang kaya ko, simulan ako. Anyway mga biyan, sa mga hapon as mentioned, isa ka espesyal nga bisita ang aron nga makaupod sa ato nga pagpangalagan. Istoryahan naton mga biyan ang iyang kabuhi bilang staff sang DSWD6 and at the same time no ang pila sa mga update Wala babaeng palaban. sa social pension program diri sa aton sa Western Visayas. Sa aton mga nga pagbalik, makaupo na nato ng head sa social pension unit sa DSWD6 si Ma'am Marian Grace Tamonan. Mga biya magabalik ang programa, babay ka. Ay to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw.
But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:25 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kag akong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Mga biyan, sa mga hapon, nakaupo na nato ng aton nga bisita gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ang head no sang aton nga Social Pension Unit. Kung sa diino istoryahan naton ang pila sa mga update no sa pagpatumay mas ang aton nga Social Pension Program diri sa Western Visayas, and at the same time ang iyan no nga live bilang isa man ka civil servant. Mga biyan, yari na sa aton nga Zoom ang aton nga head sa Social Pension Unit sang DSWD6. Ang akon nga tukayo si Ma'am Marian Grace Tamon. Ma'am Marian, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yun, si Ma'am, request ng kuro kami, kinakamute si Ma'am Marian. Good afternoon, Miss Marian. Tukayo, no? Sa tanang palamati natin no, sa Radyo Pilipinas. Good afternoon. Yes. First of all, Ma'am Marian, no, thank you for saying yes nga maka-guest ka no diri sa aton nga programa sa Babae Ka, and at the same time maghatag sa amon sang update sa pagpatuman sang aton nga SOCPEN program diri sa Western Visayas. Sige, una sa tanan, Ma'am Marian, no, pwede mo bala no mapakilalang imo kaugalingon taga diin bala si Ma'am Marian, no, and may ara na bala sang family nga kaugalingon si Ma'am Marian. Sige. Actually, ma'am, no, I'm from Tigbawan, Barangay Cordova Sur, no, Tigbawan, Iloilo. So, 32 years old, no? And married naman, ma'am. Happily married. Yun, happily married. Bali, Ma'am, diin ikaw nag-graduate sang imo nga elementarya, sang imo nga high school, kag sang imo nga kolehiyo, ano ang imo nga kurso? Ma'am Marian, actually, I graduated no at Hapan Elementary School, no, and sa high school ko, so nag-graduate ko sa Naknaka National High School. So I took up Bachelor of Science in Social Work sa Colegio del Sagrado Corazon de Jesus. Mm-hmm. So si Ma'am Marian, isa gigali ka social worker. Yes po, ma'am. Social worker po. Yes. Ano, ma'am, no, ang reason nga asa kadamo damo nga kurso no nga pwede nimo ma-take up nga luyag nimo no nga mangin isa ka social worker? Actually, Ma'am Marian, no, before I took up the social work, no, ang gusto ko bigatan ay mag-worker. But unfortunately, no, with due to reasons, no, siyempre, sa una, no, wala kami isang kwarta, no? Kaya eskwela pa man ang akong magulang. So, I become a working student sa Colegio del Sagrado Corazon de Jesus, and I end up, no, sa pagkuha sang kurso ng social work. Yes. Pero sa sinimam nimo no sa pila nimo ka tuig kumbaga no nga pag-eskwela even until now, no, wala man ikaw lang ginulsol nga nanginisa man ika ka social worker. Actually, over the years, ma'am, no, I've been in DSWD for almost 11 years na. And actually, I'm happy, no, with the course now that I take. And sa work ko subong, happy gid ko lang, ma'am, since na bala naman nato, no, before we got a job, no, ang aton gid mindset sa naton gid mindset is
kuha no sa sweldo and then Yes, ara ka sa yes. government no with all the benefits. But actually with here no sa DSWD madamo kita no kanang isang feeling nga madamo kita sa nabuligan. Yes. Ma'am, pag-graduate nimo sa kolehiyo, ang first job gid nimo is sa DSWD. Yes, Miss Marian. I graduated last March 2014, no? And then I took up the board exam last June. And fortunately, nakapasa ako no, sa board exam, one take lang. And then I entered the SWD by October on the same year. So medyo madasig lang Yes. ang pagsulod ko na diri sa DSWD. Ma'am, antis ikaw nang head no sang atong social pension unit sa DSWD, mi ara pagit ikaw nga different divisions nga assignment dira sa DSWD? Yes, ma'am. 2014, sa magsulod ko sa DSWD, I've been in Kalari Seeds in CDDP. So, this was a program no nga gina-empower naton ang community. So, nag-start gid ako as community empowerment facilitator for almost 6 years no as a COS worker. And then after sina no for last 2019 no I assigned at standard section naman as a focal person for accreditation sa Child Development Center, no, Child Development Worker, our accreditation for pre-marriage counselor, accreditation for Senior Citizen Center, and our civil society organization. So this was all about naman niya sa pag-ensure na to, no, na ang mga institution is met the quality standards no sa mga vulnerable sectors nato. And then after next standards no 2023, I've assigned in protective services section in which no na I assigned as the focal person naman for persons with disability and older persons as well as the unit head of the social pension program. So medyo kalaba bang no ang akot nga gintake dira no sa DSWD. Yes. Kaina ma'am no you've mentioned nga una gid nimo gali nga work dira or assignment no with Kalahing Seeds ang CDD nato or Community Driven Development programa nato no sa DSWD. So take us back Ma'am Maria no sang time nga una ikaw or first day nimo sa DSWD, how was it no? Wala man ikaw kumbaga na culture shock no kiti lain ang atong gina-eskwelahan lain man kumbaga no ang ara ka na gid mismo dira ka na gid mismo no sa DSWD. Actually, Miss Marian, when I first joined no with the SWD no, I realized na hindi basta-basta ang community work. Kaya prior sina nag-OJT man kita no, nag-field work man kita and we work with the community. Pero alain na gidya kung ari na kita as professionals na sa aton nga ginaobra because we need to ensure no na ang aton nga mga sectors nga ginakaptan or ang aton mga beneficiaries is na-empower na naton. Nabuligan na naton kag we work with them no and we do not work for them but we work with them. So ma'am ano ang mga challenges no while working no sa community naton, ano ang mga pila sa mga pagpanghangkat or kabudlay nga imo na eksperyensyahan and paano nimo kumbaga no na manage ining mga kabudlay man? Actually, Miss Maria, no, ang isa gid sa matandaan ko, no, na pinakabudlay ko gid way back in sa Kalahing Seeds in CDDP when there is a time, no, na we encourage, no, our community na maging part of our projects, no. So, we need to build sang ilang trust, no, because may mga ara kasi sila hisitande, especially sa mga government naton ng mga projects, no. But of course, with the commitment, with the passion sa ila, no, with the help sa ila, amat-amat na build naton ang trust nila. And another one, you know, sa program, sa social pension program, no, this month, after this month, madamo kita no sa mga queries, sa mga concern, no, sa mga complaints, no, with regards to inclusion sa program. But of course, no, na-manage man nila nato no sa paagi sa pagpaintindi sa aton nga mga beneficiaries and sa iban pa nga mga senior citizens kung ano bala ang
guidelines naton sa pagpatuman sa social pension program. Yes, and speaking of guidelines, ma'am, no, later on, no, isa-isaho naton inang guidelines kay I'm sure, no, despite sa siniman nga sige-sige nato, no, nga pagpatuman sa SOCPEN program, madamo sa gihapon kita sa mga nagapamangkot sa naisino bala or pwede ba ako manging kwalipikado no nga beneficiary sa sini nga programa, but going back no sa ginhambal nimo ma'am nga miara ikaw sa exposure kumbaga no sa community, ano ang pinakamalayo nga lugar nga imo nakagtuan diri sa aton sa Western Visayas? Way back, ma'am, sa Kalay, since I was assigned in Tibiao, Antique. So, talagsalang kita no, kapuli sa may Tigbawan, no? Kaya medyo malayo din ang area. But actually, I am happy, no, with the DSWD, with the experience I had. Kumbaga, na-mold din ako, ma'am, ni DSWD para maging isa ako sa amo sinisubo nga empleyado sa DSWD. Ma'am, bentaha bala no kung babayi ikaw kag ara ikaw sa field kag nagaatubang ikaw sa mga tawo, kung baga do advantage sa imo bilang isa ka babayi nga ikaw ang naga-explain sa mga programa sa DSWD. Actually, Miss Maria, no, mahambal ko kung may advantage ko na wala man kita naga-generalize, no, but in my own opinion, no, and based on my experience, may ara ka dito ta bilang isa ka babae kay of course, no, ara kita nga magpaintindi sa ila sa maayo, makaistorya kita sa ila sa matawhay, no, and gina-explain naton sa ila kung ano ang mga proseso. Kag manami nga pag-approach naman sa reason, no, para nga maging successful man ang coordinate naton within sa community naton. Yes, kumbaga may ara sang do nanay nga touch ma Marian no every time nga makaistorya ikaw sa mga beneficiary nato. But was there a time nga ikaw no bilang isa ka babae man naka-experience man ikaw no sa diskriminasyon sa line sang imo nga obra or while rendering sang imo nga obra? Actually, Miss Maria, no, so far, no, sa ako, no, sa experience ko, so far, wala pa man ako, no, may na-experience na discriminate na, kumbaga, gambal sila nga babae ka lang, no? Yes. Dapat na-explain sa amin sila lang. So far, Miss Maria, no, for 11 years, no, nga ako sa DSWD, wala pa man ako may na-experience nga discriminate sa community. Yes. Ma'am Subong, ikaw ang head sang ato nga social pension unit. Sang san o ini siya ginhatag sa imo nga katungdanan? Last 2023, ma'am, no, November 2023, no, nagbuka ako ng special order na maging unit head sa social pension program. And actually, sa pagkita ko, no, sa akong na special order, nakambal ako, kaya ko bini, even na I am 30 years old that time. But hambang ko no, I pray to God, no, kung ano man niya ang ginhatag sa ako, I will do my very best, no. Hindi ko man ibutang sa alang-alang ang opisina, no, ang office ng DSWD. I know, no, nga ginhatag ni nila sa akon, kasi nakita nila ang ato nga kapasidad, no, sa pag-lead sa program. Yes. Mga 30 years old ikaw, Ma'am Marian, sometime nga ginhabalan ikaw to lead sang ato nga social pension unit. But what was your initial reaction kumbaga no nga ginhatagan ikaw sang dako nga pagsalig man to lead this, no? Kiti ang ato nga social pension program o pagpatumas ang social pension program, hindi ini basta-basta ang aton nga number, no, sa mga social pensioner natin sa Western Visayas, hindi basta-basta, hindi lang ginatos, but linibo, more than 300,000 ang aton nga mga beneficiaryo. Actually, Ma'am Maria, no, first ko nga nabatsagan is, of course, no, I'm afraid, no, since with this biggest number of our senior citizens, yes, 385, 950 ka mga beneficiary. And we have 176 ka mga field staff. So initial is a big, ma'am, but as what I have said, no, in pray na siya naton nga ginatag ini siya sa aton tungod nga nakita nila nga makaya siya naton. So parang dito lang kaya nag-hold on, ma'am, no, sa trust sa office nga
makaya nga mag-lead sa sini nga program. Yes. Ma'am, duduman ko, there was a time nga ang atong paghatag sa nga pension, no, every month. Subong no naga-quarter kita. So, paano mo nagabalanse ang imo nga time with your family, no? With your own family. Kag syempre, ang imo nga obra, nagapuli-puli pa ikaw everyday sa Tigbawan? Oh, actually, ma'am, yes. Nadapuli kita, ma'am, no, everyday kita sa Tigbawan. Unless otherwise may ara kita nga travel, no, within Region 6 or outside, no, sa region. But naman lang nga siguro, ma'am, kay for now, wala pa kita sang baby, wala pa ako baby, no. So, and then, ang husband ko, ma'am, sa government man. So, talagsak kapuli kay uniform man siya, uniform personnel. So, medyo, kami man, ma'am, na ito nga pa kami sa day. Sa Gapo, almost 7 years, no? 7 years kami. Pero ang amon of the night, hindi amo na kalawig. So parang may ara kaya ang type, no? Para nga mag-serve sa mga client naton sa aton ng mga sector, no? Nga nagakinahanglan. So kumbaga may time bigyan, ma'am, sa pagbulig sa aton ng mga kliyente. Yes. Kag nang imbentaha bala, ma'am, for you, kiti considering your husband is also in government service, nang imbentaha bala nga you are, kumbaga, same ka mo no nga ginaservisyon ang government and at the same time ang mga pumuluyo. Actually, yes, ma'am. May ara mga advantage, ma'am, no? And then, may ara ng disadvantage. Ara naman yung disadvantage nga natin sa mga personal naman wala kami enough time, no, para nga mag-off the night, no, wala kami sa quality time nga medyo malaba, no, nga ano din, no, maka-make time din. But the advantage, ma'am, is helping, no, with the same sector, with the same client is very satisfying with your, ma'am. Dako din siya nga bulig. Since nga naintindihan niya, no, kung ano ang ako nga nature of work. And same with me, ma'am, naintindihan ko man in cases na medyo may ara ko yung time, siya wala, no? And then vice versa. So may ara mga conflict, but ara gid ang understanding naman sa isa kag isa kay ara kami sa government service. Yes, it takes only no nga mag intindihan ay kamo understanding, no, sa jobs ninyo, no, nga duha kay kung siya masako, ikaw masako, ma'am, bilang head sang aton man nga social pension unit. Sige, ma'am, kadto kita sa aton nga pagpatuman sang SOCPEN program, especially, no, sa mga kauturan naton nga sa gihapon madamo, no, sa mga pamangkot, no, kay abi nila automatic kung mag senior citizen na ikaw, automatic nga social pensioner na ikaw sang DSWD. So ano ba naman, no, sanday sino ang kwalipikado diin sila pwede maka-apply nga mangin beneficiaryo sang SOCPEN program naton? Social pension program, ma'am, is government assistance, no, sa tanan natin nga tigtalamati. Sa government assistance to augment, no, sa daily na medical needs and food sa aton nga mga senior citizen. But this is purely for indigent senior citizens. So, bottom line, hindi tanan nga senior citizens naton automatically maging qualified sa aton nga program. So, may ara kita criteria para nga magsulod sa social pension program. So, first, no, dapat 60 years old and above kita, frail, sickly, no, or with disability, wala sang regular source of income. Like for example, kung may ara kita dira nga mga businesses, no, may ara kita dira nga mga another nga may source of income, so hindi na siya pwede. Ang ikaapat is dapat wala kita sang SSS, GSIS, kag PVAW or other insurance na mga pension. Ikalima, no, dapat, no, wala kita sang regular support sa aton nga mga immediate family. So, if wala ina, ang lima nga ina, so possible, no, makasulod kita sa program, sa social pension program. Yes. Ma'am, kung kaisa, no, may mabatian kita nga, ay si amo ni ara gani ang iyang bata, nagasuporta sa iya, but still, social pensioner siya sa DSWD. Paano natin gina-verify, kumbaga, ma'am, no, nga pasok sila sa requirements ining mga social pensioner naton? Actually, ma'am, no, tama ina siya. Kasi as of now, actually, we have received, no, such nga mga queries, concern, or even complaints, no. But actually, ginabalikan, ganyan natin, ma'am, ang aton nga
guidelines, no, and then assessments ng ato ng field staff. So we conducted no some validation or revalidation sa aton nga mga beneficiary para nga ma-ensure naton nga ang tanan ng mga hindi qualified is madilist siya naton. And that is why Ma'am Maria na every semester may araki na kita na conduct na revalidation sa tanan naton ng mga existing beneficiary. So hindi lang ang aton mga potential beneficiary ang aton gina-validate. So even ara ka na sa social pension program, gina-revalidate ka ulit namo every semester to ensure na qualify ka sa gyapon. Kay like for example last year wala ka sang pension nga ginabaton pero unfortunately napatay ang ginabana. So basically on the next year or sa mga sunod na pinulan magiging survivor ka na sa iyang pension. So that's disqualified insigida beneficiary sa program or previous years wala ka sang support na ginabaton sa imong mga kabataan pero tisubok since nga may ara na sila sa mga obra may ara na sila nga regular nga monthly nga ginahatag sa imo, so that's disqualify you also sa program. And may ara gani kita gindugak subong mamarya sa aton sa disqualification naton nga kung mag-report ni DSWD nga may ara ikaw sa fake IDs or may mga fraud ikaw sa nga ara ka pa sa aton yung program, so that disqualify automatically sa aton sa program. Yes. Ma'am, ang termination sa isa ka beneficiaryo, gina-inform ini sila antis-kakson sa aton nga listahan or immediately ginapatuman naton ang termination? Yes ma'am, actually during revalidation mabalaan man nato mabalaan sang field staff naton nga this beneficiary naton is disqualified na sila. So during that time ma'am dinadiscuss na ina sa ila. Kaya dira sa tool nato nakabutang dira ma'am nga hindi na sila magiging beneficiary. So kaperma na sila ma'am. Pag naga-conform sila nga ikakaso na naton sila sa program. Yes. Ma'am, every quarter nagabaton ini sila sa 3,000 pesos. Wala ini dapat sang buhin once nga mabaton nila ang ilang nga stipend. Yes ma'am, that's full na 3,000 pesos ang mabaton gid sa aton nga mga beneficiary naton, ang mga senior citizen naton nga beneficiary sa program. So wala gid na siya buhin. 1,000 pesos monthly, quarterly ang aton ni payout, so that's 3,000. Yes. Ma'am, update sa aton nga SOCPEN manugtapos na kita sa month of September sa third quarter, pila na naka 100% na bala kita? Actually, ma'am, for this quarter, ma'am, based on our records as of kahapon ng gid, ma'am Maria, out of 385,954 natin ka mga beneficiaries, including pa, ang Negros Occidental natin, nakahatag na kita, sa 330,898 ka beneficiaries. Kung mag-aaral na kita, ma'am Maria, sa 85.74%. But may ara-abi kita ma'am Maria nga pang-hold nga mga beneficiaries naton since may ara na kita subong sa cross-matching with the SSS so pang-hold itong mga natag, and then ang replacement naton ipaagi pa sila naton sa cross-matching liwat para nga makita naton nga clean or eligible na gid sila. If ever nga magabot ang aton nga cross-matching, that's the time nga i-release naton sa ila. Okay. So as of today, ara pa kita sa 8,000, almost 8,000 ang naka-hold sa aton. But hindi magkabala ka ma'am ang mga naka-hold nga mga beneficiaries naton kay once nga magwa ang result naton kag makita nga wala sila sang SSS pension, so automatically mabato nila. Kung mag-abot na nila siya kay ang target sa atong central office maabot siya yes. September 30. So hoping abot ina siya, and then para nga ma-release natin sa ila ang third quarter. Yes. Ma'am, sa mga nagapamati, subong I don't want to take much of your time. I'm sako man ikaw sa sininga pagpatumas ang program natin for those nga plano nga magsulod sa government service nga magpangalagad sa aton nga kauturan sa aton nga community ano ang imo nga mahatag nga mensahe at the same time sa mga social pensioner naton nga nagapamati man subong nga hapon?
Yes, Sir Marian. No, sa tanan, no, katong community nga gusto magsulod sa government service, no. So working in the government is not just about a stable job, it's stable na salary, but it's about commitment, no, patience and compassion, especially kung ari ka diri, no, sa DSWD. So we need to be ready sa mga challenges, no, and also, no, willing kita mag-learn and grow while nga helping kita, no, sa aton yung mga clientele. And for our own, no, na beneficiaries ng social pension, no, maulanon subong, so halong kita, and take care, no, always take care din sa inyong eat nutritious food, and take your medicines, no, kung may ara kita ng mga ginatake ng mga bulong, and be physically active, no, sa aton yung mga activities for our all senior citizens. Yes. And of course, Marian, I would like to take this opportunity, no, to thank, no, sa Radyo Pilipinas, no, Ma'am Marian, for inviting me this afternoon. Also, no, to para nga magpalapnag sa aton yung mga tigpalamati, no, kung ano na ang update sa social pension program. It's a very big help, ma'am, sa amon diri sa DSWD. Yes, with this, Ma'am Marian, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, once again nagapasalamat kid, no, sa time nga ginhatag mo sa amon kasi impormasyon man, no, nga ginpalabot nimo sa amon nga mga tagpalamati, and hopefully hindi ining last time nga makaupod ka namon diri sa programa. Babay ka. Maayong hapon, ma'am, sa inyo dira sa Social Pension Unit. God bless you. Good afternoon, Ma'am Marian, and we always know sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Yes. So, mga salamat, Ma'am Marian. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Marian Grace Tamonan, ang head ng Social Pension Unit sang DSWD Field Offices. So, update, no, sa aton nga mga lolo kag lola, mga social pensioners. Kaya ko at may silbi sa Yara na kita mga bill sa 87 or more than 87%. layunin, karapatan sa mga usapin, side Or more than 85% no sa aton nga 385,000 plus nga mga social pensioner ang nakabaton sa ilang stipend for third quarter sa 2025. Yara kita sa mga lolo kag lola no nga on hold no ang paghatag sang inyong nga pension as of now no, and hopefully no mahatag ini sa September 30 if ma-clear no nga wala ka mo sa ginabaton nga pension. We need to ensure no nga those mga nagabaton sa ilang stipend sa idalon sang programa ay really qualified. Wala sang pension, kayang pamunuan, may support no sa or wala sang support sa ilang family, tulot ay pagunlad sa kaba. wala sang negosyo, kung wala sang inakwaan no nga income. Ini ang pila sa mga qualifications ang aton nga beneficiary. Bayanan, babayan ko, may panindigan, di matitinan kailan pa man. Babayan ko na may Isa ini mga abyan no ka inspirasyon sa aton si Ma'am Marian. Imagine mga abyan ha, at a young age na dako nga katungdanan ang ginhatag sa iya. Bangod niya nakita man ang iyang abilidad sa pag di basta-basta no ang manginhead sa social pension unit. Imagine more than 300,000 ini every month, every quarter ang imo ginaatubo. buhay dito susukuan. May kapal sa iyo, inananali, ang harapin ang walang malaki. Kung sila walang kumain palaban, ang hamon ng buhay dito Kung hindi ka na iya sagad, hindi ka man pag-ibutang. But because no nga nakita nila ang track record ni Ma'am Marian, iyang experience, babayan ko, insalig sa iya ang ini ngayon. may kagaya. Sa tanan nga mga babae no nga nagapamati subong nga hapon sa aton gabay pa no nga mangin inspirasyon naton si Ma'am Marian. Mundo'y pasigawan. Ang bal niya gani no hindi madula ang mga pagpanghangkat nga iya nga na-eksperyensyahan sa ubra. Babayan ko na may Kag ang isa sa mga namian ko no sa gin-mention ni Ma'am, so she prayed for this. Insalig niya man no sa Ginoo. mundo'y pasigawan. Simula
Dini ara sa pagpangduha-duha una no sa iya nga ikasara because she entrusted everything sa Ginoo. Mga dinalagon kita sa paghiwat no sang mga payout every quarter. Oras mga biya sa Radyo Pilipinas, 1:54 p.m. sa liwat. Thank you kay Ma'am Marian Grace Tamonan, ang aton nga social pension head sa DSWD6 so siniman nga ay gaynano nga makaupod ka sa aton nga pagpangalaga. Mayong hapon sa mga nakatutok subong hapon sa aton sa Facebook Live at syempre na sa mga nakatune in sa 585 AM. Unfortunately, mga abel, wala na kita sang nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalaga. Sana'y hirap mo kalusugan taglay, pakikipaglaban sa karahasan, sa matutong galian. Madamo man nga salamat sa akon mga katuwang teknikal sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa amon transmitter, Sir Vermore Aventura. Pusong totoo. Mga ben ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.